tayo sa playa. Hinintay na tayo dun. Mainit ng kapeng ito. Mag-ingat ka. Ibigay mo nga sa kanya ang asukal at gatas, anak. At ililigpit ko na tong hapag. Hindi na ata ako makakapagkape. Ililigpit ko lang to. Saka ko na lang huhugasan pagbalik natin. Magtatagal kaya tayo doon, Mauricio? Malalim at may kasikipan ng balon. Kapag may nahanap na silang papasok sa balon, saka natin makikita kung andun niya ang bata. Maring bang nasa ibang lugar ng sanggol kung nakita niya sa bukana ng balon si Sepan Lo? Wala nang ibang lugar pa. Nakakahiya talaga, nakakahiya. O siya, sige, tara na't malaman natin. Magdala kayo ng panlamig kasi malamig na dun ngayon. May iwan na lang po ako dito at magbabasa. Magbabasa? Paano mo nasabing mga bagay na yan? Hindi pupunta. Andun lahat ng buong bayan. Hindi naman po ako mapapansin. Gusto kong makita ng mga tao tapos wala ka. Hanapin ka nila doon. Naayos yung kape. Nilalagyan ko ulit, Mauricio. Pumanhig ka nga sa taas, anak. Kunin mo ang aking balabal. Kulay asul, nasa taas ng tukador. Sa tingin ko kailangan na rin natin yung lampara. Magandang gabi. Nagkagalak ko kayong makita. Tandang Elena. Hoy Pedro, Cardo, Nicolas. Pagpalain nawa kayo ng may kapal, Senyor Alcaide, Senyora. May espasyo pa dito. Gusto nyo bang umupo muna dito o sa may balon na kayo pumunta? Maaaring ang mga kalalakihan na lang ang magtungo doon. Uupo na lang ako rito. Siya nga pala, may dala akong kape para sa inyo. Kape. Maganda yan. Pinapainit ng kape ang tiyan. Oh, ganito maglagay ng kape, Danilo. Wala ka na bang ibang maisip? Nagdala na lang pala dapat ako ng tuba. Pinapainit nito ang dugo. Diba, Danilo? Ay, wala ng pag-asa. Ano ba ang aking magagawa? Ano ba pang pinalaki natin, Senyora? Mga halimaw naman ata. Minsan, pagdadasal na lang ang ating kayang gawin. Nagdadasal naman ako araw-araw para pilitin ang langit para tuparin ang aking hiling. Nagkalyo na nga ang aking mga tuhod. Ngunit, ewan ko ba? Samahan lang yung ama-anak. Kailangan nila ng malalakas na lalaki. Dapat makita mo si Sepang Loka. Malamig at patay na siya. Doon, sa damuhan. Ang lamig, Danilo. Anak, Dito na lamang muna po ako. Mamaya na lang po ako pupunta doon. Ang mga bathala ba ang nanonood o ang mga demonyo? Ano bang sinasabi mo? Bigyang pansin mo kasi, sa unang gabi, ang kaluluwa niya ay nakapaligid sa balon. Pakinggan mo. Natatakot na ako. Ayun ang katotohanan. Pagsapit ng 3 araw, ang kaluluwa niya ay mawawala ng parang hangin. Siyang naaraw na paglalakbay sa itaas, malayo sa mga demonyo. Para sa kanyang kaligtasan, magdasal tayo ng 9 na araw. Sa ika-30 araw, bumisita sila sa lupa at umalisip. Hindi na dapat tayo pumunta dito. Madilim na. At may malaking bukirin pagpunta sa iyong bahay. At sa dulo nun ay isang sementeryo, hindi ba? O sige, magpapang-umaga na lang ako dito. Mga babae talaga. Kung ano-ano pinagsasabi. Matanda na ako. Ngunit nalaman ko ba talaga kung ano ang kababaihan? Ang gusto nila ay ang magbuntis. Ang asawa kong si Besta, pagpalain nawa ang kanyang kaluluwa. Nang ipinanganak niya ang aming anak, inilapit ko sa mukha niya ang mukha ng aming anak at kanyang hinalikan. At pagkatapos nun ay namatay na siya. Pumunta ako sa kanyang bahay nung magtatanghali na. Nakapagluto na nga ako ng pagkain niya eh. Ipagtitimpla ko pa sana ng gatas yung sanggol. Ngunit pagbalik ko ay wala na sila. Oo, may kwento yan sa akin ng Mauricio kanina. Hinanap ko siya sa kanyang bahay.